Grabe no, sa praise and worship pa lang, busog na tayo. Sinamahan pa ng mga testimony na talagang nandun din yung mabubusog ka talaga eh. Paano pa kaya sa main dish natin? Excited na ba ang lahat? Parang ilan, ready na, ready na? Ready na. Ready na. Okay. Sa Word of God, masasabi ko lang, sa Word of God kasi, pwede mo itong pakinggan, pwede mong narinig mo, tapos ilalabas mo, pwede rin naman narinig mo, tapos ikikip mo. The best example niya is yun sa Matthew 13 verse 1 up to 9. So yun yung talinghaga tungkol sa binhi. Saglit lang, tingnan ko po. Sa Matthew 13 verse 1 up to 9. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. So, hindi ko napapasahin, pero andun siya. Meron dong mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Kung saan, ito yung mga taong tinutukoy na kaalam ng Word of God, pero madaling natangay, madaling naapak-apakan, kaya nawala. Meron din naman dong binhing nalaglag sa mabato. Ito naman yung mga talagang andon, tinanggap nila yung word ni Lord with joy. Pero, tumubo agad, pero natuyo. Kasi nung dumating yung matinding araw, o kung nire-repair niya is matinding pagsubok, binigay nila, parang nawala sa kanila, sumuko sila. Meron din namang sa matinik naman. Ito naman yung lumago din sila, ayan, tinanggap din nila ng with joy. Pero, syempre, kasabay nila lumalaki yung mga tinik na nakasama nila doon. Kaya paglaki ng tinik, nasakal din sila. Ito naman yung mga taong nadala ng mundo, ng pagsubok, dyan sa outside. Pero, ito na yung good news. Meron din namang mga binhing na ihasik talaga. So, di ba yung iba nalaglag lang yung term na ginamit. Ibig sabihin, hindi talaga siya doon designated. Ito, yung ginamit dito ay binhing itinanim. So, ibig sabihin, itinanim sa matabang lupa. So, ano yon? Ito naman yung mga taong tinanggap, nagtiis, in-apply, isinabuhay. So, ang may iwan ko lang tanong, ngayong mag-Word of God tayo, nawa, andun tayo sa binhing na ihasik sa matabang lupa. So, ayun lamang. Hindi ko na po patatagalin pa. Settle down, everyone. Makinig tayo ng mabuti para meron tayong dala-dala pag-uwi. Tatawagin ko na po ang gagamitin ni Lord sa mga oras na to. Walang iba kundi ang ating Brother Arnel Deloria. Yes, hallelujah. Yan. So, napakagandang umaga sa ating lahat at dalangin ko na sa mga oras na ito ay maihanda natin ang ating sarili sa pakikinig. Okay, manalangin po tayo. Thank you, Lord, for this moment, Panginoon. Lord, na ito yung oras, ito yung sandali, Lord God, na gagamitin mo, Lord, para po ipaalala sa amin yung kahalagahan ng paghahanda. At ito yung mga oras, Lord, na ipapaalam mo sa amin, Panginoon, Lord, ano yung ninanais mo sa amin sa mga oras na ito, Lord God. Ano yung bagay na makakapagpalugod sa inyo, Lord, at makakapagpalapit sa amin sa inyo, Panginoon. Lord, nawasamahan mo kami sa amin pong pag-aaral ng salita mo, Lord God. Ako po hindi karapat-dapat tumayo sa harapan na to, pero salamat sa inyo, Lord, dahil pinahintulutan mo, Lord. Ako ay tinalaga mo, Lord God, and it's an honor, Lord, to serve you and to preach your word sa mga oras nito at sa mga tao na naririto, Lord, na lubos mong minamahal, Panginoon. Lord, I'm just a vessel, Panginoon. Nawa, Lord, na kalinisin mo ako, Panginoon, at lahat ng mga salita na lalabas sa akin, Lord God, walang katiting na nagmumula sa akin, O God, kundi lahat ng ito, Lord, ay nanggaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen.
So patuloy po tayo sa ating pong tema sa umagang ito, no? So babasahin ko lamang po muna yung ating tema. Yan. Wait lang po Loading tayo. So yung ating tema po is about sa consecration. Ayan. So yung verse na atin is, hindi ko po makita dahil loading ang aking cellphone. So dito po tayo sa topic ko is typology of consecration. So, para po natin lubos maunawaan kung anong ibig sabihin ng consecration, kailangan natin munang malaman yung background nito, no, sa Old Testament. So, may mga bagay tayo na nalalaman o naririnig sa New Testament na hindi natin lubusang mauunawaan kapag hindi natin tiningnan yung background nito sa Old Testament. Tama po. So, yan. Sige. So, purpose of consecration. So, ito po yung title natin, yung purpose of consecration. So, sa Old Testament, nagkinuman po ng Diyos ang bansang Israel na i-consecrate ang sarili nila. Ito po yung mababasa sa Exodus 19. Verse 10 to 12. So sabi po dito, "And the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on a Mount Sinai in the sight of all people." So ito po yung unang pagpapahayag o pagpapakita ng Diyos. Hindi man face to face, kasi si Moses lang po yung nakakita kay Lord ng ganun ka lapit, no? Yan. So, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes. So, pansinin po natin yung way ng consecration na gusto ni Lord na gawin ng bansang Israel. Have them wash their clothes. So, parang ang dali lang, no? Linisin nyo yung mga damit nyo. Yan. Then, after nun, yan, sa 14, talong tayo sa 14. After Moses had gone down the mountain to the people, he consecrated them, and they washed their clothes. Then he said to the people, "Prepare yourselves for the third day, abstain from sexual relations." So, maliban doon sa sinabi niya ni Lord na wash their clothes, kinuman din niya yung bansang Israel na prepare yourselves for the third day, abstain from sexual relations. So, yeah, may kalakip na bukod dun sa clothes, si Moses yung pinaka nakaunawa sa kung ano yung nais ipaintindi ni Lord sa kanya. Bukod sa clothes, sinabi niya dito, abstain from sexual relations. So, ayan. So, prepare yourselves for the third day. So, isa sa paghahanda ay yung paglilinis ng damit at abstain from sexual relations. So, kalakip na dito yung pagpapanatiling malinis ang katawan, hindi lamang yung damit, 'di ba? Kasi sa kumbaga itinutukoy dito, inaano dito ni Lord, abstain from sexual relations, ibig sabihin ihanda niyo yung sarili niyo sa ganitong, ayan, sabi niya dito, yourself for the third day and abstain from sexual relationships. Alam niyo kasi nung panahon nila, before sila sumabak sa gera, hindi nire-required sila na humiwalay muna sa asawa nila. It is to focus their mind and their heart and their desire, their pleasures to God. So that's what God wants them to do before you encounter God. And that's part of preparation. So you abstain. Ano ba yung pinaka-pleasurable
sa kanila. Siyempre, sex, di ba? Eh, yun yung panahon na yun lang meron sa kanila. Eh, sa atin dito, ang dami. Drugs, ano pa ba? Cellphone, mobile games, lahat. Pero sa kanila, yun lang. Sex. Di ba? So, sa atin, kaya, yan, so marami. So, pero sa panahon nila, yan lang yung pinoint out ni Moises. Kasi yan lang yung magiging hadlang para makapag-focus sila o makapag-concentrate sila sa Panginoon. So, ayan. So, the first purpose of consecration is to experience God. Okay. So, second is to see God's work. So, para makita mo yung napakagandang gagawin ng Panginoon. So, ito po yung mababasa sa Joshua 3:5. So, sabi dito, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. So, isa din pala sa kahalagahan o sa purpose o kahalagahan ng pagko-consecrate para makita mo yung amazing things na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kagaya ng sa bansa niya, Israel, nung panahon ni Joshua. So, ito yung time na makikipagdigma sila. At part ng kanilang, command ni Lord para ma-sure yung victory nila sa laban, sa mga kalaban, is for them to consecrate themselves. So, napakaganda po, no? Kapag kinonsecrate pala natin ang sarili natin, makikita natin talaga yung amazing things na gagawin ni Lord buhay natin. So, pangatlo po, yan, consecration before, ito naman napakaganda, isa din sa favorite ko. Consecration before coronation. So, ito naman po, medyo related naman to sa ating araw ngayon, di ba? Valentine's Day ngayon. So, binabati ko po yung mga may partner dyan, ayan, yung mga dyan, na legal. Happy Valentine's sa inyo. Maganda. Araw ng mga puso. So, ito, ayan, yung mga legal na, hindi yung mga palihim lang yung relasyon. So, ayan. So, ito, isa to sa pinaka-highlights ko naman. So, consecration before coronation. Sino na dito nakabasa ng book ni Esther? Book of Esther. Yan, ayun, si Gambal. So, basahin nyo po yun, napakagandang love story nun. Kung mahilig kayo sa mga love story na mga di ba, mga palabas, mga jangyom, ganun. So, ayan. So, dito po sa book ni Esther, isa po sa pinaka-highlights dito, yan, is yung physical consecration, yung purification. So, bago po si Esther, bago na-attract yung hari kay Esther, dumaan po siya sa proseso. It is yung purification. Yan. Esther underwent 12 months of beauty treatment. Yun. So, biruin nyo si Esther po, pinaganda muna. Actually, hindi naman siya totally pinaganda, kundi dinalisay lang siya, inihans lang yung kung anong meron na siya. Parang ginto, pinalish lang siya. So, for 12 months, ito hindi biro yung niya, 6 months with oil of myrrh and 6 with perfume. Pinabanguhan siya. Grabe, binabad siya sa oil. Binuron de. So, pinabanguhan siya. So, sa kanila kasi nung panahon nila, napakahalaga din ng amoy ng isang tao. Para ba tong presence niya na parang bang, uy, kilala ko tong amoy na to. Malayo pa lang, na-attract na sila sa amoy mo pa lang. Kaya nga kinukumpara yung magandang pangalan sa pabango. Kumbaga yung sabi ni sa Bible, di ba, na mas mainam ang magandang pangalan kaysa sa mamahaling pabango. So, kinumpare yung mamahaling pabango sa magandang pangalan. So, ibig sabihin, napakahalaga din ng amoy nung panahon nila. Imagine si Jesus Christ nga, di ba? Binuhusan ng pabango yung paa niya. Maging yung ulo niya pala, di ba? So, isa yun sa isang halimbawa ng consecration. Pinapabango ka muna. Yan. So,
At sa atin ngayon, ang papabanguhin natin ay ang ating pangalan, ang ating, pagka naririnig yung pangalan, uy, si ganito, talagang, ano yan, di ba? Maraming magandang masasabi sa'yo, di ba? Maraming magandang maaalala sa'yo. Ang bango-bango ng pangalan mo sa lugar na to. So, with perfume, before appearing before the king, Ahasuerus. Sa ibang Xerxes mas madali yung pangalang Xerxes. So bago siya nakita nung hari. So, yan. So, in a spiritual sense, this represents the purging of old life and the sanctification process, similar to the washing with water in Ephesians 5:26. Required for someone to be used by God or for God to be attracted to you. Yan. So, yung hari na to is just a symbolic or typology ni God. Di ba? So, through consecration, na-attract natin si Lord. Yan. So, ito yung pinaka-point ng consecration na to attract God. So, it's one thing that God loves you. It's other thing that God's really attracted to you. Isang bagay yun na talagang, isang bagay din yung na-attract si Lord sa'yo, na talagang, because, di ba, yung pagmamahal ni Lord, universal yan eh. God loved the world. But it is one thing that God is so attracted to you. That when He see you, wow, nai-in-love siya, tumitibok yung puso niya, talagang, di ba, it is one thing na crush ka ni Lord. That's one thing, di ba? Because that's very exclusive. Very exclusive love. So dito ipinakita sa story na to, sa dami-dami nila dito, marami sila ditong babae, marami nagagandahan, pero Esther caught the attention of the king. Isang reason kung bakit, submission and obedience. So during her preparation, Esther submitted to the advice of Hegai. So si Hegai, isa po siya sa alagad ng hari. Siya yung position niya is para ihanda yung mga kababaihan para iharap sa hari. At sa lahat ng mga naroroon na babae, si Esther lang talaga yung pinakasumusunod dun sa instruction ni Hegai. At wala siyang ibang hiningi kay Hegai maliban na lamang sa kung ano yung in-offer ni Hegai sa kanya. So, all of them, they have a will. Meron silang kakayanan na humiling ng anumang bagay na makakapagpaganda sa kanila. O, suotan mo nga ako ng earrings, suotan mo nga ako ng ginto dito, o ganituhin mo nga yung buhok ko. They have the will to request that, but Esther didn't request anything. He just submitted himself to Hegai, to the ministry of Hegai. Na sige Hegai, gawin mo kung anong gusto mo, anong tingin mong babagay sa akin. Ipasuot mo sa akin kung anong tingin mo na babagay sa akin. Because you know why? Hegai is close to the king. So Hegai knows what the king wants. Kung ano yung type ng king, alam ni Hegai. Hegai is symbolically is the Holy Spirit. He really knows what God wants. What attracted to God. He knows what's the heart of God. So if we submit to the ministry, to the works of the Holy Spirit and didn't ask anything that the Holy Spirit didn't offer or didn't na hindi ibinibigay ng banal na Espiritu, we are like Esther. Para nagiging kagaya tayo ni Esther. Kapag tinatanggap lang natin, sige, banal na Espiritu, ano man ang gawin mo sa akin,
tatanggapin ko. Anumang proseso ipadaan mo sa akin, mawalan man ako ng trabaho, mawalan man ako ng minamahal, o kung ano man yung tanggalin mo at ano man yung ibigay mo, tatanggapin ko. I will not reject anything that comes from you, which is the will of God. Esther did that. Ginawa ni Esther yon physically. Kung ano man yung pinagawa sa kanya ni Haggai, gawin mo to, suotin mo to, gawin mo yan. And that's why she stand out. Nag-stand out siya, para nung, sabi nga ng kapatid ko, favorite niya rin to na parang merong contest, di ba? Beauty contest. At si Esther yung naging Miss Universe sa buhay ni Xerxes. So see, that's the purpose of consecration. If we consecrate ourselves, it's not like i-isolate mo yung sarili mo. No. It is you let the Holy Spirit lead you wherever He goes, you follow. Okay. So during in that time of Jesus, even Jesus consecrate Himself. Jesus Christ is holy. He doesn't have a original sin kagaya natin. Diba? Banal ang Panginoon. But when the Holy Spirit came upon Him, the Holy Spirit led Him, not on the palace, not on the comfortable place, na pwede siyang magpakasarap, nasa akin na yung Holy Spirit, pwede ko nang gawin yung gusto ko. I could go to the palace. Pwede ako magpakasaya. Tanggap ko na yung regalo ng aking Ama. No. But He let the Holy Spirit led Him. Saan? Sa wilderness, sa kawalan. Dinala siya ng banal na Espiritu sa kawalan. Kaya handa ba tayong sumunod kung kung ilid tayo ng Diyos sa lugar ng kawalan? O kung God asks us na bitawan yung mga bagay na sinasandalan mo. O mawala, are you volunteer? O kung hindi man, required man ni Lord, kukunin ko to. Handa ka bang ibigay? Handa ka bang bitawan ano man yung bagay na gustong bitawan ng Diyos? Or are you willing to follow even in the place na parang lugar ng ng kawalan? Kagaya ng ating Panginoon. Diba? Sumunod siya kahit dun pa sa lugar na tingin mo parang lugar ng kamatayan. Diba? Nung panahon na yun, pagka pumunta ka ng wilderness, wala kang pagkain, wala kang tubig. Death sentence yun. But Jesus follow. Sumunod siya sa banal na Espiritu. He fasted for 40 days. For 40 days, nandun siya. Siyempre, fasting na siya nun. Siyempre, wala naman siyang choice. She fasted. Right? Wala naman siyang choice. He follows. He just follows. Pati nyo, gusto ni Lord mag-fast nun? Hindi, wala lang din siyang choice nun. Nandun siya. And he just follow the will of the God. So, that's the purpose of it. So, para sa kanya maging isa sa mga purpose nun ng consecration is to have intimacy with God. So ito yung purpose ng pag-lead o pag-consecrate ng Panginoong Diyos sa kanyang anak sa wilderness, to have them intimacy, para magkaroon sila ng intimacy na sila lang muna. Sabihin natin masyadong si Jesus, di ba? Kayang-kaya niya yun. O sige, dito tayo kay Moises. Even Moises, kahit si Moises po, inutusan siya ng Diyos. Ang cute ng mga anak ko. Sit mo na. Yeah. Even Moises po, nung inutusan siya ng Diyos, na umakyat sa bundok ng Mount Sinai para kunin yung 10 Commandments, yung law. He also fasted for 30 days. Di ba po? So even Moises, imagine mo matanda na si Moises, 80 years old na siya. Aakyat pa siya ng bundok, walang kain.
But during that time, he have intimacy with God. That's why he enjoyed the journey. He enjoyed that 40 days of fasting because he have intimacy with God at that moment. So we could enjoy the consecration when we have God. We have intimacy with the Lord. Doon lang natin may enjoy yung bagay na yun. Napakahirap kaya nun. Isang araw pa lang, wala kang kain, pero di mo kakayanin eh. But with intimacy with God, pagka nandyan, kasama mo yung presensya ng Panginoon, di mo iisipin yung pagkain. Busog na busog ka sa presensya ng Panginoon. Nag-uumapaw pa. Di ba? Wala ka ng malilipasan ka na, hindi mo na mamamalayan. Ni yung sarili mo, hindi mo nga makikilala kung sino ka. What you only know is the Lord. How beautiful He is, how good He is, how wonderful He is. That's the only thing which is in your mind. Yun lang yung isang bagay na nasa puso't isip mo. Yun lang yung bagay na makikita mo. Kagaya nga nasabi, yung awit ni David, di ba? It's better a one day in your temple than 1,000 days in the world or outside. Because he have intimacy with God. He experienced intimacy with God. Kaya nasabi niya yun. So consecration, hindi lang yun, hindi na ako iinom, hindi na ako magbibisyo, hindi na muna ako magsi-cellphone. Magandang bagay yun, pero hindi mo yun magagawa ng bukal sa loob. Hindi mo yun magagawa ng hindi napipilitan. Pwedeng sabihin ko lang sa inyo, natigilan nyo muna yung pagsi-cellphone, mag-fasting kayo, mag-pray. Pero it doesn't come from your heart. Wala din. But if you experience God, if you have intimacy with God, napakadali lang gawin nun. Napakadali lang mag-devotion. Hindi na kayo kailangan utusan ni leader nyo. Napakadali lang magbasa ng Bible. Napakadali manalangin. Napakadali mag-spend time. Kapag naranasan mo na yung intimacy with God. So consecration prepare you for intimacy with God. No one could see God, sabi nga sa Bible, di ba? No one will see God without being consecrated. Consecration is denying your physical wants also, or needs to give place for spiritual needs. So, yung consecration is to din yung paraan na dinideny mo yung spiritual needs mo, wants mo, desires mo, para maglaan ng lugar o ng bahagi para sa spiritual na pangangailangan mo. Para sa pangangailangan mo kay Lord. Consecration, ito yung parang pag-aalis mo ng gamit sa iyong tahanan para papasukin. Para papasukin ng Panginoon at magkaroon kayo ng ng kayo lang. It is yung time na para bang you come into a place, sa secret place na kung saan doon mo mas higit na mararanasan siya. Yung love language ni Lord is quality time. Lagi natin natandaan. Hindi niya dinidesire yung anumang gusto mong ibigay sa Kanya, pangarap mo na gawin para sa Kanya, hindi yun. If you don't have a quality time for God, anumang pangarap na gawin mo para sa Kanya o anumang ministry gawin mo, lahat ng yun ay sayang. Yep. So, may mga times, kahit sa akin, may mga times na, Lord, i-bless mo lang ako ng pera, ganito, napakarami ko po talagang gagawin. Tatayo ako ng church doon, church dito, itutulungan ko tong mga pulubi rito, wala na akong makikitang pulubi banda dito. Lahat to may negosyo na. Ganun. Di ba? But, napakaganda nun. Okay na napakaganda mo. Ay, napaka-ambisyoso mo. wala yun. God, if it is, napakaganda nun.
kung tutusin, wala naman sigurong, ah, hindi naman siguro hahadlangan ni Lord kung meron tayo mga desire na gano'n. But one thing that He want us to do first, para sa Kanya, maganda yan, pero para sa akin, napakalaking bagay niyan para sa iyo, pero para sa akin, napakalit lang yan. Ang bagay na pinaka-hinahangad ko sa iyo ay eto, talagang mo yung sarili mo para sa akin. Consecrate yourself to have intimacy with me. Intimacy. Hindi to alam ng mga kabataan pero sa mga mag-asawa siguro naman lubos natin tong nauunawaan, di ba? Na intimacy with our partner is napakahalaga. It heals you. It removes your insecurities. It will, tinatanggal yung insecurity mo, di ba? And it gives you confidence about yourself. Di ba? Sa mag-asawa, paano pa kay Lord? Di ba? So same thing din, mas deeper lang, mas powerful lang, mas eternal lang. Yun temporary lang eh. 'Di ba? Sabi nila nakakabawas daw ng depression, nakakagaling daw ng depression kapag may intimacy kayo ng asawa mo, 'di ba? Tapos pag halimbawa yung babae is merong dinaranas na anxiety o merong postpartum, bawa kakapanganak pa lang, intimacy lang sa asawa, yun daw yung solusyon. So same thing din sa atin sa spiritual. Intimacy with God heals our depression, anxiety, not just temporarily but eternally. Walang expiration. Walang expiration. Yan. So, consecration sa panahon ng mga Israelites, ito yung unang nangyari sa kanila. Diba? So, dineliver sila ng Diyos sa kamay ng Pharaoh. So, God consecrate them in the wilderness. First, ayun yung una nilang consecration na naranasan before yung consecration na sinabi ko kanina. So, eto yung consecration na experiential. So, bago yan, dineliver mo na sila sa wilderness at ang purpose nun, sabi sa Bible, is to humble them. Nung kinonsecrate sila doon, wala silang anumang pagkain maliban sa mana at sa pugo o ibon na maliliit. Wala silang ibang pagkain. Gusto nila ng fish, gusto nila ng pero ayun yung binigay sa kanila. Di ba? So, kinonsecrate sila sa wilderness. So, merong mga lugar sa buhay natin na nilalagay tayo ni Lord para i-consecrate tayo. Situation, So, may mga times na maaring nasa lugar ka pa na yun. Sa mga oras na ito, sa sitwasyon na yun, na parang tingin mo, paulit-ulit lang yung kinakain ko. Gaya nila, di ba? Mana lang. Parang paulit-ulit lang nangyayari sa buhay ko, parang wala na, parang ganito na lang ba lagi. For 40 years, naranasan nila yon. At ganun din yung maaaring reklamo nila. But God teach them humility. During that time, tinuruan sila ni Lord na mag-humble. So also the purpose of consecration is to make us humble. Para i-humble tayo. Yan. So yan ang pinakaunang purpose. At napakagandang purpose nun. To humble us. Yan. So So anong promise ni Lord sa isang Israelites after ng wilderness? Napakaganda ng promise ni Lord sa kanila. They will inherit the land. Yung land na yun na ngayon ay tinitirhan nila
Napakalaki, napakataba, napakagandang lupa. Ayun yung pinaka-the best na lugar nung panahon nila. Ayun yung pinangako sa kanila ng Lord. Pero bago nila naranasan yun, bago nila natanggap yung pangako na yun, dumaan muna sila doon sa proseso na yun. So lagi lang natin tatandaan na kapag ka nandun ka na sa lugar ng paghihirap, sobrang kagipitan, sobrang kahirapan, sobrang kalungkutan, alam mo na yung kasunod nun. Alam mo na yung kasunod nun. You are breaking through na. Kung ang nararanasan mo nga lang ngayon, puro saya, puro ginhawa, alam mo na yung kasunod nun. Wilderness, di ba? So kaya marami nagre-reklamo. Nung nakilala ko si Lord, nagkandaleche-leche buhay ko. May mga ganong nag-ano, di ba? So pero kung nagkandaleche-leche na yung buhay mo ngayon, bago mo pa nakilala si Lord, napakaganda pa rin nun. Di ba? Kasi alam mo, after nun, maaring breakthrough na. Maaring promised land na. So kaya pasalamatan na, ito yung hope ko. Di ba? May mga times na talagang, Lord, grabe naman itong nangyayari sa akin. Ano ba to? Parang hindi naman ang makatao to, Lord. Parang napaka-unfair. Tapos iba na kino-compare mo yung iba. Ito mga to, walang Diyos, pero ang ganda ng buhay. Di ba? Madalas mga client ko, nagtataka ako sa kanila, wala naman itong mga Diyos. Pero bakit ang ganda ng mga buhay? So bakit ganun? So we are setting apart. God is consecrating us through our circumstances. Sa mga wilderness ng buhay natin, kinoconsecrate tayo ni Lord dito, hinahumble tayo ni Lord dito, para pagdating natin sa promised land, hindi natin masabi na, wow, nagtagumpay ako sa sarili kong kakayanan. Wow, yumaman ako dahil napakagaling ko. Wow, glory to me. Thank you dahil napakatalino ko. Nag-aral ako mabuti, ganito, ganyan. So minsan, lahat ng ating bagay na pinagkakatiwalaan, it is meant to fail. Talagang nakatadhanang mag-fail yan. Para maipakita ni Lord sa atin na talagang ako ang may dahilan, kaya niya nararanasan yan. So we could give glory to God. So we cannot have, parang walang credit sa atin. Diba? Imagine, di ba? Si Abraham, 100 years old na. Napaka-posibleng dahil sa kakayanan ni Abraham, kaya siya nagkaroon ng Isaac. At napakaraming mga istorya sa Bible, di ba, ng mga baog pero nagkaanak. So, and sila yung mga tao, kagaya ni Hannah, kay Samuel, di ba? So, sila yung mga taong sobra talagang in-acknowledge na it is not me. Hindi to galing sa akin tong anak na to, galing to sa Diyos. Di ba? Galing to kay Lord. So may mga blessing sa buhay natin na masasabi ba natin na talagang dito galing sa akin? Talagang hindi ko deserve to. Talagang binigay talaga sa akin to ni Lord. Hindi to tsamba, hindi to swerte. Talagang tinakda to sa akin ni Lord. Agaya na lamang kay Joseph, di ba? Ginawa siyang kanang kamay ng pero bago niya naabot yung posisyon na yun, grabing paghihirap yung naranasan niya. Hindi siya iniwan ni Lord doon. Kasama siya ni Lord sa mga oras na yun. Kaya yung mga oras na kung saan tayo nasa wilderness, doon pa natin dapat ina-acknowledge na nandun si Lord. Dahil sabi nga ni Lord, God, He is near to the broken. Hindi lang yun dahil na broken heart ka, hindi yun ibig sabihin ng broken is yung walang-wala ka. Broke ka. Di ba sa ibang bansa pag sinabing broke ka, ibig sabihin yung taong yan, walang bahay, walang pera sa bangko, ganyan broke talaga. So, we are broke before God. Ibig sabihin walang-wala tayo. Parang napakahirap natin. Hindi lang sa pera, kundi dapat yung talagang, pwede ka kasing mayaman pero broke eh. Pwedeng ganun eh. Pwede may mga mayaman na di nila mahanap yung kaligayahan na sa pera eh. So they are also broke. Hindi lang tayo talagang literal na broke. Diba? So, pero mapalad tayo, di ba? Kasi through our circumstances talagang talagang mandatory na maranasan natin yun.
Kumbaga parang talagang na-experience natin yun. Pero hindi ibig sabihin pag mayaman ka na, pag hindi ka mga masaya ngayon, sabi nga nila, may narinig ko lang din, kung hindi ka masaya sa kalagayan mo ngayon, mahirap ka. Kahit maging mayaman ka, hindi ka pa rin masaya. If you don't appreciate what you have now, you cannot appreciate if you're up there, kung nandiyan ka na sa taas. Because kasi yung happiness is temporal. What we need is joy. Kumbaga para kang yung happiness comes from external things. Sa mga bagay na material na alam mong isang bagay na madaling mawala, madali kang magsawa. Joy comes from inside, para yung bukal sa loob mo. Na kaya mong kontrolin, kaya mong kung malungkot ka, buksan ko yung bukal, boom. Masaya na ako ulit sa Panginoon kahit meron kang di ba? You could control your joy. You have your joy. Hindi yan maaagaw sa'yo. Di ba, maaring nga malungkot niyan kasi may nangyari. Pero then, meron kang joy ng Panginoon, kaya mong kontrolin yung kagalakan mo. Dahil hindi yun naagaw sa'yo. Kasi yung kagalakan na yun, bumubukal sa'yo. Kaya wag natin hilingin na maging masaya. Hilingin natin maging malakas. Dahil yung tunay na joy, malaranasan mo sa tagumpay dahil sa kalakasang meron sa'yo. Di ba parang na-imagine ko to, inaanot to sa akin ni Lord na yung kagalakan ng isang taong nanalo sa isang laban. Di ba? Kagaya na lang ni Pacquiao, pag nakikita ko siyang nanalo sa laban, nabugbog siya pero nanalo siya. Grabe yung saya niya. That's joy. At yung joy na yun, naranasan niya dahil sa lakas na meron siya. So kung papipiliin ka ng dalawang bagay, ito yung happiness, ito yung kalakasan, piliin mo yung kalakasan. Because that strength will give you victory and joy comes from victory. Yung tunay na kagalakan ay galing sa tagumpay. Hindi ito galing sa bagay na meron kang pwede mo matanggap o ma-receive. It comes from victory. Galing to sa tagumpay. That's the real joy came from. Kaya yung kagalakan natin ay galing sa tagumpay ng ating Panginoon. So consecration also empower us. Yan, isa sa pinakamahalaga ginagawa ng consecration, it humble us and it empower us. Pagka alam mo na sa sarili mo na hindi mo na kaya, that comes the power of God. Diyan magsisimulang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Noong unang panahon, kinikilala ng Diyos, walang atheist, bihira yung atheist noong unang panahon. Noong unang panahon, pag atheist ka, hindi ka kumikilala, ka kagad? Kumbaga, hindi ka papansinin ng mga tao. Because nung unang panahon, marami silang bagay na hindi maipaliwanag. Marami silang bagay na hindi alam, marami silang pangangailangan na tanging Diyos talagang inaasahan nila. Hindi kagaya ngayon, asa na sa technology, asa na sa ChatGPT, asa na sa mga scientists para malaman nila yung mga katanungan sa nila, di ba? Kaya yung iba entitled, may science na tayo, di na natin kailangan ng Diyos. Parang ganun. Pero before, when the things pag may mga bagay na nangyayari, hindi nila alam, o may mga bagay na may pangangailangan sila na hindi nila kaya i-provide, they're praying to God. Even though hindi nila kilala ang Diyos. But now, ano yung pinagkaiba natin sa mga tao? Ngayon is alam na-reveal na sa atin kung sino siya. Yung pinakakabuuan niya, sa kanila bahagi pa lang yung nare-reveal. Pero sa atin, na-reveal yung kabuuan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Na-reveal yung character niya, na-reveal yung passion niya, na-reveal yung laman ng puso niya, na-reveal yung talagang intention niya. Dati ang akala nila yung Diyos nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng pag-serve o kung ano man. Dati ang alam nila sa Diyos, malupit, cruel, na pag hindi ka sumunod, kailangan kang maparusahan o kung ano man. Hindi nila alam yung side ng Diyos na mapagmahal. Hindi nila alam pa yung side ng Diyos na mapagpatawad. Hindi pa nila alam yung side ng Diyos na yun. So sa atin ngayon,
Kung tutusin, wala tayong pinagkaiba sa mga tao sa Sodom at Gomora na mga namatay dahil sa apoy. Wala tayong pinagkaiba sa mga taong nalipol sa panahon ni Noah. Ang tanging advantage lang natin is nakilala natin kung sino talaga ang Diyos. Nagkaroon tayo ng knowledge, kabuuan, ng kaalaman sa Panginoon. At salamat, utang natin yun sa ating Panginoong Yesus. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Huwag natin pagmalaki na mas banal tayo sa kanila. Hindi ako pumapato sa kapwa ko lalaki. Banal na ako sa mga LGBTQ. Hindi na ako nagda-drugs ngayon. So banal na ako o mas worthy na ako doon sa mga taong nagda-drugs pa rin. Hindi ko pwedeng ikumpara kung ano yung hindi mo pwedeng ikumpara yung simula nung isang tao sa sa kasalukuyan mong kalagayan. 'Di ba? So ganun din. Di mo pwedeng ikumpara yung tao nagtatanim pa lang sa ikaw na umaani na. 'Di ba? So ganun, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Our only advantage, yung talagang advantage lang natin sa kanila is nakilala natin ang Panginoong Hesus. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus. So yun lang yung nagbigay sa atin ng kabuluhan. Yun lang yung nag-set apart sa atin sa mga taong yun na napahamak. Kung tutuusin, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Parehas lang tayo ng pinanggalingan. Galing din sila kila Adan at Eva. Galing din sila kila Noah. Sa paningin ng Diyos, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus doon sa mga Pariseo, di ba? Akala nyo ba yung mga nabagsakan ng bato nung panahon ni ganito, nung digmaan yon? Tapos yung mga pinatay, kasi may mga pinatay doon sa templo, dahil may batas silang nilabag, pinapatay sila ni Pilato. Sabi ng Panginoong Hesus, akala nyo ba mas mabuti kayo sa mga tao na yan? Na napahamak, na namatay? Hindi, wala kayong pinagkaiba sa kanila. At mapapahamak din kayo kung hindi kayo sasampalataya sa mga sinasabi ko. Ayun sabi ni Jesus, so kasama tayo dun, wala tayong pinagkaiba sa mga tao sa labas na napapahamak. Hindi tayo sasampalataya sa Panginoong Hesus. Kung ano yung kapalaran nila, ganun din magiging kapalaran natin. Ito sinasabi ko lang para magkaroon tayo ng humility at takot sa Diyos. Na hindi natin ituring yung sarili natin na mas sigit sa kung kanino man. We're just the same. Diba? Wala tayong pinili tayo ni Lord hindi dahil mas mabuti tayo sa iba. Lahat tayo naririto. Kahit ako sa sarili ko, lagi kong sinasabi yan, pinili ako ni Lord para mag-preach dito, hindi dahil mas mabuti ako kay brother o kay sister o kung kanino man. Mapapahamak din ako sa impyerno. Mas matindi pa yung kaparusahan sa akin. Kung tatalikuran ko o kung hindi ko isasabuhay yung salita ng Diyos. We're not better than anyone. But we have advantage because we know Christ. We have Him. So consecrate ourselves. Consecrate natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ibang bagay na minahal ka ng Panginoon, isang bagay din talaga na pinili ka ng Panginoon. Na na-attract sa'yo ang Panginoon. So, ayan. So, love. Yung pag-ibig ng Diyos, ito yung magko-consecrate sa atin. Ito yung gamitin nating motivation para italaga yung sarili natin sa Kanya. Lagi natin alalahanin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ano yung ipinakita niya para lamang patunayan yung pag-ibig na yun. Napakadali magsabi ng I love you sa katabi mo. O kung kanino man, di ba? Pero isang bagay yung mapatunayan mo yung salita na yun. Jesus Christ is a man of His Word. Kaya siya tinawag na Word of God. He is the man of His Word. Kung anong sinabi niya, dineklara niya, gagawin niya. So yung Panginoon na yun,
Yung taong nagmahal na yun sa atin is alalahanin natin yung sinabi niya. Alalahanin natin dahil yun din yung iaano natin sa Kanya, Lord. Ayun din yung gagamitin natin sa Kanya. Yung salita niya. 'Di ba? Sa isang pagka hindi mo alam yung batas, isang batas halimbawa ng isang pangulo, isang hari, nagbanggit siya ng batas, makalimutan man niya yan. Pag lumapit ka sa kanya, hari, eto pala yung batas nyo, na after 7 years, dapat yung mga alipin is malaya na. So pinabasa mo, nakalimutan ko na tong batas na to, pero dahil batas ko yan, hindi ko yan pwedeng bawiin. So ganun ang Diyos. When you keep His word, God will do it. Gagawin niya yun. Ano man mangyari. Ano man mangyari, sasagasaan niya, ano man mga sagasaan, magawa lang yung salita niya na yun. Diba? So kung may bagay kang pinanghahawakan kay Lord, Lord, ito yung sinabi mo sa akin before, na papahirin mo yung luha ko, i-bless mo ako, ganito, ganyan. Kung alam mo sinabi sa ni Lord yan, panghawakan mo yan. Kahit dahil isang salita lang ni Lord, panghawakan mo. At iharap mo sa Kanya, Lord, ito yung sinabi mo sa akin dati. And God will do it. Hindi niya kakalimutan. Isang salita lang ni Lord, kayang baguhin yung sitwasyon mo. Wag mo lang itapon. Panghawakan mo lang kung ano yung sinabi ng Panginoon sa iyo. Consecrate yourself sa salita ng Diyos. Talaga mo yung sarili mo sa salita ni Lord. Lakaran mo yung salita ni Lord. At yun yung magiging daan. Yung pangako sa kanila nung unang panahon is promised land lang. Napakaliit lang. Unsignificant. Diba? Yung pangako sa atin ng Diyos ngayon is kaharian. Kingdom of God. Saan makakasama natin ang Panginoon. Makikita natin siya ng mukhaan. Pero ano sabi niya? Prepare yourself. Ihanda natin yan sa ating sarili sa Kanya. Sa ating pakikipagtagpo sa Kanya. Kung isipin mo ngayon, bukas darating ang Panginoon, anong gagawin mo sa mga oras na to? Anong preparation ang gagawin mo sa mga oras na to? Isa ka ba sa mga kagaya sa 5 foolish virgins na ngayon pa lang bibili ng langis? O kabilang ka sa 5 matatalinong berhen na naghahanda araw-araw. Tinatalaga yung sarili nila sa Panginoon. So, the only difference is yung 5 na yun is parang tinatimingan nila si Lord. Nag-aantay pa sila ng prophecy na ganito para mapatunayan malapit na siya. Tayo, ang in-expect ni Lord yung mga matatalinong mga berhen, naghahanda kahit wala pang ebidensya ng kanyang pagdating. Kahit hindi pa nila alam, pakiramdam nila bukas na. Ganun nila hinahanda sarili nila. Na parang yung pagbabalik ng Panginoon ay bukas na o mamaya na. I need to keep myself ngayon. Ihanda yung sarili ko ngayon. Dahil hindi man dumating ang Panginoon ngayon o bukas, paano kung ikaw yung dumating sa Panginoon? O paano yung mga halal mo sa buhay dumating sa Panginoon? O laging araw-araw meron tao na mamatay. Di ba? So saan sila papunta? Sa Panginoon. Lahat sila pupunta sa Panginoon. Pero pinagkaiba lang, iba sa kanila huhusgahan, iba sa kanila pararangalan. So kung gusto mo bang parangalan o husgahan ng Panginoon? So lahat tayo dito gusto nating parangalan ng Panginoon, kaya parangalan din natin siya sa ating mga buhay. So manalangin po tayo, hallelujah Lord. Hallelujah. Lord, we are so blessed, Panginoon. Dahil bilang mo lang kami minahal, O God, pinili mo rin kami, Panginoon, na maging kapareha mo, Lord.
Itong araw na ito, Panginoon, hindi lamang sana magpaalala sa amin, sa aming mga minamahal na kapareha, sa aming mga partner, kundi Lord, ito rin ang araw na ito ay magpaalala sa amin sa unang pag-ibig namin sa inyo, Lord God. Maparangalan ka nawa namin, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Kagaya ng pagpaparangal na gagawin mo sa amin sa inyong muling pagparito, Lord God. Makita ka nawa sa amin, Lord. Consecrate us, Lord God. Consecrate your people, Panginoon. Dalisayin mo kami, Lord God. Ano man yung hawak namin, Lord, na nagiging hadlang, Panginoon, para hindi namin mapanghawakan ang iyong mga pangako. Binibitawan po namin sa mga oras na ito, Lord God. Ano mang kasalanan, Lord, na aming panagdala-dala, O God, na kinukuha nito yung aming kagalakan sa inyo, kinukuha nito yung aming kumpiyansa sa inyo, Panginoon. Lord, amin ang binibitawan sa mga oras na ito. Itaas po natin ang ating mga kamay at isipin ang lahat ng mga kasalanan na ating hawak-hawak. Ilagay natin ito sa ating kanang kamay. At sa mga oras na ito, atin na itong itapon sa ating mga paanan. 1, 2, 3. Taas po ulit natin ang ating mga kamay. At sa mga oras na ito, atin naman tanggapin. Atin naman tanggapin isang regalo na binibigay ng ating Panginoon sa atin. Yung regalo na ito is pagpapakita niya ng kanyang pagmamahal. Ito'y magpapalakas sa atin, hindi man magpapasaya sa atin, pero ito'y palalakasin tayo. Ito'y magbibigay sa atin ng tagumpay. Tanggapin natin ito at ating ingatan. Ano mo salita ng Diyos na iyong pinanghahawakan, patuloy mong panghawakan. Ano man mga pangako niya, especially yung kaligtasan, patuloy mong panghawakan. May mga pagkakataon na pag nagkakasakala ka, piling mo, hindi ka naligtas o hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon. Ang mga bagay na yun ay mga kasinungalingan lang. Alam ni Lord na magagawa mo yun. Alam ni Lord na mag-fail ka. We are meant to fail. Dahil yung grasya ng Diyos ay hindi mo malalaman, hindi mo mararanasan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. We are in this season, Lord God, that we want to prepare for your coming, Lord. May you give us your power, your spirit, Lord God, para makakilos kami, Panginoon. Let us see, Lord, your promised land. Let us see, Lord, your beauty, your glory, Lord God. Sa pamamagitan nito, Lord God, maitutuon namin yung aming mga paningin
sa mga bagay na makalangit, Lord. At hindi sa mga bagay na naririto, Lord God. Na maging totoo, Panginoon, yung mga bagay na nasa langit kaysa sa mga bagay na naririto, Lord God. Sa mga bagay na narito ay temporary lang, O God. Lahat ng ito, Panginoon, is distraction, O God. Ang saya, ang pleasure, ang comfort, lahat ng mga bagay na nandito, na na-access namin dito sa mundong ito, Lord. We want to exchange it, Lord, for greater good, Lord. Nais namin, Lord, na palitan mo ito, Panginoon, ng higit na dakila, O God, ng tunay na kagalakan, tunay na comfort, Lord, peace, security na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Consecrate us, O God. Make us your temple, Lord God. As you promised, Lord God. Lord, I know your promise. And Lord, ito yung ihaharap ko sa inyo, Panginoon. I will petition it to you, Lord God. You have a promise, Lord, that you will dwell with us. If we consecrate ourselves, you will dwell with us. You will dwell with us, and you will be with us until the end, Lord. This is your promise, Lord God. Lord, remember your promise. Remember your people. Remember everything you said, Lord, in your word, Lord God. And Lord, this time, in this moment, Lord God, right now, Lord, we want the fulfillment, Lord. We want the manifestation, Lord God, na talagang kasama ka namin, Lord. That you prove your word to us, Lord God. You're a man of your word, Lord. And everything you said, Lord God, ito yung ibabato namin sa inyo, Panginoon, Lord. Ito yung pangako mo, Lord. That you will comfort us, O God, in the time of our grief. Mga panahon na aming kalungkutan, Lord, nangako ka ng comforter. Sa panahon ng aming pagkaligaw, Lord, nangako ka that you will find us, Lord. Iiwan mo yung 79 para hanapin ang kami. Para hanapin yung nag-iisa. Kung sino ka man, nangako ang Diyos sa'yo. Hahanapin ka niya. Keep that promise. And once He finds you, huwag mo nang gusto yung lisanin pa siya. Lord, who is greater than you, Lord God? Who's higher than you, Lord? Who's most worthy, Lord, na pwede namin asahan, O God, maliban sa inyo, Lord. There's no one like you. We don't have any options, Lord God. Ikaw lang, O God. Ikaw lang yung meron kami, Panginoon, Lord. We cast down every options, Lord. Tinatakwil namin lahat ng ibang mga pagpipilian, O God. We don't want anything except you, Lord, sa mga oras na ito, Lord God. We don't have any options, Lord.
We remove it. We break every altar, Lord. And this time, Lord, the only altar that we have is dedicated for you, Lord God. Ikaw lang, Lord, ang aming pipiliin. Because there's no one like you. We don't have any options. And we choose you, Lord. Because there's no one like you, Lord. There's no one like you. Paalala mo yung salita mo, Lord God, sa amin. Sa aming panghahawakan sa mga oras na ito. Mangusap ka sa bawat isa, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Syukur na pasata. Syukur na santa. Gantudo na barara shita na baraba. Esudo na barara shikara na barara. Ishara na sa. We want intimacy. We want intimacy, Lord. Intimacy. Restore, Lord. Fix us, Lord. Restore us. Make us whole again, Lord. Make us whole again, Lord. Everything to you, Lord. Everything to you, Lord. You're our everything, Lord. Everything, oh God. Everything, Lord. Only one. You're the only one. Fulfill your promise, Lord. We're waiting for you, Lord. We're waiting for you, Lord. Receive the Lord. Receive the Lord. Anyone who consecrate himself to the Lord, starting right now, simula sa araw na ito, ang sino man itatalaga ang sarili niya sa Panginoon will see greater things, will see His glory. Anyone voluntarily, hindi ito mandatory, hindi ito pinipilit. Anyone who voluntarily consecrate himself o itatalaga yung sarili niya sa Panginoon sa mga oras na ito, after this service, raise your hand. You will see the work of God. You will see wonderful things. You will see blessings upon blessings. You will see God's favor if you consecrate yourself right now sa mga oras na ito, hindi bukas, kundi ngayon. It is one thing for you to be saved. It is one thing for you to sanctify, to be sanctified, to be consecrated. Sino ka man na gusto nang italaga yung kanyang sarili sa Panginoon sa mga oras na ito, voluntarily, just raise your hands. God will come to you. God will touch you. God will show Himself to you
higit pa sa dating pagkakakilala mo sa Kanya, makikilala mo siya personally. Hindi na kailangan turuan pa ng sino man about sa Kanya, papakilala niya yung sarili niya sa'yo. In your secret place, when you're in the room, kung sa mga sandaling ikaw lang, makakausap mo ang Diyos, papakilala niya sarili niya sa'yo. He will make Himself known to you, and you will see His wonderful works. Just like what we see. Makikita mo, higit pa doon. No one see God and still be the same. Walang tao nakakita sa Panginoon at nanatiling sa kanyang dating kalagayan. Once you see God, you will get something from Him. You will get His holiness. You will get His righteousness. So desire to see God right now. But before that, you need to consecrate yourself. Because that's one thing that will attract His presence. Ito yung isang bagay na mag-a-attract sa presensya ng Panginoon sa iyo. God will locate you in your secret place if you consecrate yourself into Him. Hayaan mong i-locate ka ni Lord. If you consecrate yourself into Him, you will see Him. You will know Him. And after nun, gagamitin ka niya. Prepare yourself to be used by God. After you encounter the Lord, God will use you. God will use you. Prepare yourself. Prepare yourself. There's no father. Walang sino mang ama na hindi gustong makita siya ng kanyang mga anak. Walang sino mang tao na nagmamahal sa kanyang katipan na hindi niya ninais na makita siya nito. God desires for you to see Him. God desires to reveal Himself to you. Walang sino man nagmamahal na gustong itago yung sarili niya sa kanyang minamahal. God wants to show you Himself to you. But for that to happen, you need to consecrate yourself. Consecrate yourself. Wait for Him. Wait for Him. Maybe it takes months, it takes years. Just wait for Him. It will happen. Just wait for Him. Wait for Him. Wait for Him. You will not be the same. You will not be the same. You will not be the same. Once God locate you, once you have encounter with God, you will not be the same. He can make a king out of a shepherd. Kaya na. He could even use a tax collector to be His disciple. Even Mary Magdalene. Jesus locate Mary Magdalene. And Mary Magdalene is the first evangelist of the Lord. Imagine, if you see yourself like Mary Magdalene, then you are be called to be evangelist. You will be called to be like, if you're like the tax collector, don't worry, God could still use you. If
You see yourself before, if you're a sinner, you do a lot of nagawa mo na lahat ng nakakadiring bagay. Nagawa mo na lahat ng kasuklam-suklam na kasalanan. God could still use you. God could still use you. Just consecrate yourself for a while. Just wait for Him for a while. Clean yourself, purify yourself with the help of the Holy Spirit. Subject yourself in the ministry of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit consecrate you before He present you to the Lord. Before He present you to Christ, consecrate yourself. Obey like Esther. Do what Esther did. Hayaan mong pagandahin ka ng banal na Espiritu ang iyong buong pagkatao. Hayaan mong linisin ka ng banal na Espiritu ang iyong puso, ang iyong isip. Ipagkatiwala mo sa banal na Espiritu ang iyong kabuuan, ang iyong buhay, at hindi ka nito bibiguin. Let the Holy Spirit lead your life sa mga oras na ito. Decide. Hindi pinipilit ng Panginoon ito. You still have your will, but every time you refuse to sin, you refuse compromise, you reject temptation, you choosing God. You choosing God. You choosing Him. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.